Isang pirasong papel ang nagtali sa atin, pero 1,000 saksak sa pusong binibigay mo sa akin araw-araw. Para kay Eleanor Vivienne Harrington, ang pagpapakasal sa bilyonaryong si Sebastian Alexander Blackwood ay katuparan ng kanyang pinapangarap. Ngunit para kay Sebastian, ang kasalang yun ay isang kulungan at si Eleanor ang rehas ng mahadlang sa kanyang kalayaan. Sa loob ng 1 taon, naging eksperto si Eleanor sa paglunok ng pride at pag-iwas sa mga mapang-aping salita ng asawa. Siya ang martir na asawa, ang asawang laging nasa anino, ang asawang handang magpakaalipin kapalit ng isang sulyap ng pagmamahal na kailanman ay hindi binigay sa kanya. Ngunit ang impyerno ay may itatagal pa pala nang bumalik ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ni Sebastian. Si Rosana, sa gitna ng sampala, pambabastos at pagtatraidor, hanggang kailan mananatiling tikom ang bibig ni Eleanor kapag ang huling hibla ng kanyang pasensya'y naputol. Masasaksihan ni Sebastian ang pagbangon ng isang Harrington. Hindi na siyang asawang nagmamakaawa. Siya ng babaeng handang manunog ng tulay. Isang kasal, 2 magkaibang mundo. Isang babaeng natutong lumaban matapos turugin ng lubusan. Prolog. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ni Eleanor habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk nightgown. Naghihintay sa asawang alam niyang darating na may dalang puot. Bumukas ang pinto, pumasok si Sebastian, amoy alak at may madidilim na tingin. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong nito nang hindi man lang siya tinitingnan. Hinintay kita, Sebastian. Nakahanda ng hapunan. Sino nagsabing gusto kong kumain? Malakas na ibinalibag ni Sebastian ang kanyang coat sa sofa. Ang gusto ko, Eleanor, ay mawala ka sa paningin ko. Hindi mo ba naiintindihan yon? Every time I look at your face, I remember how trapped I am in this pathetic marriage. Lumapit si Eleanor, ang mga kamay ay nanginginig. Asawa mo ako, Sebastian. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Isang malakas na tawang kumawala sa mga labi ng lalaki. Isang tawang walang bahid ng saya. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Eleanor, sapat na para mapangiwi ang babae sa sakit. Asawa? In name only, Eleanor. Isang pirasong papel lang ang meron ka. Pero ang puso ko, hindi mo makukuha yon. Kahit na mamatay ka pa sa harap ko, wala akong pakialam. Binitawan yung panga ng babae na parang nandidiri. Huwag kang umusta na parang mahal kita. Dahil sa mundong ito, ikaw ang pinaka-unwanted na tao sa buhay ko. Naiiwan si Eleanor na nakatulala. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. 1 taon niya nang tinitiis ang bawat saksak ng mga salita nito. Balang araw, Sebastian, bulong niya sa hangin. Balang araw, mararamdaman mo rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ngunit sa gabing yon, nanatili siyang tahimik. Ang martir na asawa'y muling yumuko. Pinupulot ang coat na binalibag ng asawa, habang ang kanyang puso ay unti-unti nang nagkakapira-piraso. Ang kintab ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila nanunuya sa bigat na nararamdaman ni Eleanor Vivienne Harrington. Ngayong gabi ang kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa, ngunit sa halip na romantikong hapunan ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng malawak at malamig na mansyon ng mga Blackwood. Habang nakatingin sa portrait ng kanilang kasal na nakasabit sa engranding pasilyo, hindi mapigilan ni Eleanor na magbalik tanaw. Sila ay mga anak ng 2 sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ang mga Harrington at Blackwood ay hindi lamang magkaibigan. Sila ay magkasosyo sa negosyo. Bata pa lang si Eleanor, alam niya nang si Sebastian Alexander Blackwood ang itinakda para sa kanya. Para kay Eleanor, ang kanilang arranged marriage ay isang biyaya. Lihim siya nagmamahal kay Sebastian mula pa noong kolehiyo. Ang lalaking may matatalas na mata, panganatila nililok ng mga Diyos at maotoridad, nagpapatigil sa mundo ng sinumang makakakita dito. Ngunit ang pag-ibig na yon ay isa pa lang sumpa. Flashback, ang gabi ng kasunduan. 2 taon na ang nakakaraan sa isang pribadong dinner sa Blackwood Estate. This merger will solidify our dominance in the global market, Arthur, wika ni Don Alejandro Blackwood habang tinataas ang kanyang baso ng alak, at ang tanging paraan para masigurong katapatan
Nandalawang panig ay ang pag-iisang dibdib ni na Sebastian at Eleanor. Si Eleanor na noon ay 22 taong gulang pa lamang ay halos hindi makahinga sa tuwa. Sumulyap siya kay Sebastian na nasa kabilang dulo ng mesa, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay sinalubong ng isang tingin na puno ng yelo at pandidiri. I refused, malamig na sagot ni Sebastian. Ang boses niya tila haplit ng latigo sa gitna ng hapagkainan. Sebastian, saway ng kanyang ama. I will not be a pawn in your business games, Dad. At hindi ko pakakasalan ng babaeng ito. Turo ni Sebastian kay Eleanor na tila ba isa itong basurang itinapon sa kanyang harapan. She's nothing but a spoiled Harrington brat. Wala siyang alam gawin kundi ang humiti sa harap ng kamera at gastusin ng pera ng mga magulang niya. Napahiya si Eleanor. Pakiramdam niya sinampal siya sa harap ng kanilang mga magulang. Ngunit dahil sa takot na mabigong kanyang ama at dahil na rin sa hangaring mapalapit kay Sebastian, nanatili siyang tahimik. You will marry her, Sebastian, or I will strip you of your title as the CEO of Blackwood Global. Banta na matandang Blackwood. Doon nakita ni Eleanor ang galit na kumislap sa mga mata ni Sebastian. Isang galit na hindi para sa kanyang ama kundi para sa kanya. Doon niya dapat nalaman ang pag-ibig na inaasam niya ay magiging isang buhay na impyerno. Naputol ang pag-iisip ni Eleanor nang marinig ang mabilis sa paghinto ng isang sasakyan sa labas. Alam niyang tunog na yon, ang sports car ni Sebastian. Mabilis nang inayos ang kanyang sarili. Nagsuot siya ng matamis na ngiti kahit napagod ng kanyang puso. Binuksan niyang pinto bago pa man ito mabuksan ni Sebastian mula sa labas. Welcome home, Sebastian! Happy anniversary! Masayang bati niya, bagamat bakas ang kaba sa kanyang boses. Pumasok si Sebastian nang hindi man lang siya tinitignan. Humahalimuyak ditong amoy ng mamahaling alak at pabango ng babae. Isang matamis at mapangahas na amoy na alam ni Eleanor na hindi sa kanya. Happy anniversary! You really think I'd celebrate the day I lost my freedom? Lumingon to sa kanya, ang mga matay puno ng pagkamuhi. 1 taon, Eleanor. 1 taon mo na akong ginagawang bilanggo sa bahay na to. Sebastian, sinusubukan ko namang maging mabuting asawa sa'yo. I cook your favorite. Naghihintay ako. Sino humingi niyan? Sigaw niya. Dahilan para mapatalon si Eleanor sa gulat, lumapit si Sebastian at tinawakan siya ng mahigpit sa magkabilang balikat. Kahit anong lutong gawin mo, kahit gaano ka pa kaganda sa suot mong yan, hindi magbabagong katotohanan na kinamumuyan kita. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama kundi ang mahalin ka. Mangiyak-ngiyak na saad ni Eleanor. Ang pagmamahal mo, ang sumira sa buhay ko. Dagsa ng galit si Sebastian. Dahil sa'yo, hindi ko na makakasamang babaeng tunay kong mahal. Dahil sa pesting kasal na ito, kailangan ko magkunwari sa harap ng media na masaya tayo. But behind these walls, you are nothing to me. Padas na binitaw ni Sebastian si Eleanor. Sapat na para mawalan to ng balanse at mapaupo sa malamig na sahig. Hindi siya tinulungan ng lalaki. Sa halip kinuha nitong isang sobre sa kanyang bulsa at binato sa mukha ni Eleanor. Ano? Ano to? Nanginginig na tanong ni Eleanor habang binubuksan ng sobre. Laman ito ang mga larawan. Larawan ni Sebastian na may kayakap na ibang babae sa isang sikat na bar. Isang magandang babae, mapupulang labi at nakatingin kay Sebastian na may pag-aari. Meet Rosana, anunsyo ni Sebastian na may mapanuyang ngiti. Siya ang dahilan kung bakit ako malilate gabi-gabi simula ngayon. At huwag kang manghas na magsumbong sa mga magulang natin, Eleanor. Dahil kung gagawin mo yan, titiyakin kong hihilingin mo na sana, hindi ka na lang ipinanganak. Tumaliko si Sebastian na tumakyat sa hagdan. Iniwan si Eleanor na nakaluhod sa sahig at yakap ang mga larawang ng pagtatrigdor ng kanyang asawa. Ito ang unang gabi ng kanilang 2 taon. At sa bawat patak ng luha ni Eleanor, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay habang ang anino ni Rosani nagsisimula ng lumamon sa natitirang liwanag ng kanyang buhay. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng silid ay hindi sapat upang painitin ang nanlalamig na pakiramdam ni Eleanor. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Ang mga larawan ni Sebastian at Rosana ay tila mga buhay ng multong paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng sakit, nananaig ang kanyang pagiging martir. Inisip niya na baka kailangan niya lang na mas pagbutihan pa.
Baka kung makikita ni Sebastian na suportado niya ito sa negosyo, mababawasan ang puot nito sa kanya. Ngayong araw ang anunsyo ng bagong proyekto ng Blackwood Global Enterprises sa harap ng mga board members at media. Nagsuot si Eleanor ng isang eleganteng puting dress, nag-makeup upang itago ang namumugtong mga mata at nagtungo sa kumpanya. Pagdating niya sa kumpanya, ramdam niyang mga tinginan ng mga empleyado. May mga bumabati, ngunit may mga bulungan siyang naririnig. Siya ba talagang asawa? Bakit parang laging malungkot? Balita ko may ibang kinakasama si Sir Sebastian. Dere-derecho si Eleanor sa opisina ni Sebastian. Dalang isang lunchbox na pinaghirapan niyang iluto kaninang madaling araw. Nang buksan niyang pinto, hindi niya inasahan na madaratnan. Si Sebastian ay nakaupo sa kanyang table habang si Rosana, ang babae na sa larawan ay nakaupo sa mismong kandungan nito, nakapulupot ang mga braso sa leeg ng kanyang asawa. Sebastian, mahinang tawag ni Eleanor, ang boses niya ay nanginginig. Agad na tumayo si Rosana, ngunit walang bakas ng gulat sa mukha nito. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang ginawa nito kay Eleanor. Oh, is she the wife? Matilim ang tingin na pinukol ni Sebastian kay Eleanor. Who gave you the permission to enter my office without knocking? Gusto lang kitang dalhan ng tanghalian, Sebastian. At gusto sana kitang samahan sa press conference mamaya. Pilit ang tatag sa boses ni Eleanor. Isang malakas sa tawang pinakawala ni Sebastian. Lumapit siya kay Eleanor at kinuwang lunchbox. Sa isang iglap, pinitawan niya ito sa sahig. Tumapon ang laman ng pagkain sa mamahaling carpet. Look at this mess. Parang ikaw, Eleanor. Isang malaking kalat sa buhay ko. Mariing sad ni Sebastian. At tungkol sa press conference, you are not invited. You're just a liability. Ayoko makita ng publikong isang asawang mukhang basang sisiw. Pero Sebastian, kailangan nating ipakita sa mga investors na maayos tayo. Enough! Sigaw ni Sebastian na nagpatahimik sa buong silid. Rosana will be coming with me as my special assistant. Ikaw, umuwi ka na't maglinis ng bahay. Doon ka lang naman magaling, hindi ba? Ang maging isang dekorasyon, walang silbi. Hindi nakinig sa Eleanor. Nanatili siya sa building at pumasok sa conference hall. Umaasang baka magbagong isip ni Sebastian kapag nakita siyang nandoon para sumuporta. Ngunit malaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Habang nasa gitna ng entablado si Sebastian katabi si Rosana na halos tumikit na sa kanya, napansin ni Sebastian sa Eleanor na nakatayo sa likuran ng mga reporter. Wait! Puto ni Sebastian sa tanong ng isang journalist. Tinuro niyang direksyon ni Eleanor. I want to clarify something. May isang babae dito na pilit sinisiksik ang sarili niya sa mga usaping hindi naman niya kailangan. Lumingon ng lahat ng camera at spotlight kay Eleanor. Nasila ang babae sa biglaang atensyon. Eleanor Vivienne Harrington, tawag ni Sebastian sa buong pangalan niya, gamit ang mikropono. Did I not tell you to stay at home? Ang kumpanyang ito'y para sa mga taong may utak at kontribusyon. You are nothing but a forced contract. Huwag kang umakto na parang may halaga ka rito. Narinig ni Eleanor ang singhap ng mga tao. Ang flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Sebastian, please, huwag dito. Pulong ni Eleanor, ang mga luhay nagsisimula ng pumatak. Bakit? Nahihiya ka? Singit ni Rosana habang hawak din ng isang mic. Dear, if I were you, aalis na ako. You're making everyone uncomfortable. Kitang-kita naman hindi ka kailangan dito, di ba? Leave, Eleanor. Now! Utos si Sebastian, ang boses ay puno ng pinalidad at pandidiri. Tumalikod si Eleanor habang humahagulhol. Habang naglalakad siya palabas ng hall, narinig niyang tawanan nila, Rosana at ang malamig na pagpapatuloy ni Sebastian sa kanyang speech na tila walang nangyari. Sa bawat takbang niya palabas ng building na yon, ramdam ni Eleanor ang bigat ng bawat tingin ng mga tao. Ang billionaire's wife ay naging billionaire's laughing stock. Pagdating niya sa parking lot, napasandal siya sa kanyang sasakyan at napahikbi. Ang kanyang puting dress ay may mantsa pa ng sarsa mula sa tinapong pagkain ni Sebastian. Isang simbolo ng kanyang nadungisang dignidad. Hanggang kailan, Eleanor? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan mo hayaan na tapakan nilang iyong pagkatao bago ka matutong tumayo? Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi pa rin ng kanyang puso ang umaasa na baka bukas pagising niya ay mahal na siya ni Sebastian. Ang bawat sulok ng masyon ng mga Blackwood ay piping saksi sa mga pangarap ni Eleanor na unti-unting nagiging abo. Pagkatapos ng matinding kahiyang dinanas sa kumpanya,
Akala ni Eleanor ay makakahanap siya ng kapayapaan sa loob ng kanilang bahay. Ngunit ang bahay ni tinuring niyang santuaryo ay nakatakdang maging isang impyerno sa loob ng isang gabi. Alas 10 na ng gabi nang marinig ni Eleanor ang pagbukas ng ingranding pinto. Hindi lamang si Sebastian ang dumating. May kasama siyang tawanan ng isang babae. Isang tawang tila matutulis na karayom na tumutusok sa pandinig ni Eleanor. Sebastian, I love the interior. Pero masyadong boring ang mga dekorasyon. It needs more life. Wika ni Rosana habang naglalakad sa sala na parang siyang may-ari ng lugar. Lumabas si Eleanor mula sa kusina, suot pa rin ang kanyang apron. Sebastian, anong ibig sabihin nito? Bakit mo siya dinala dito? Lumingon si Sebastian, walang bakas ng pagsisisi sa muka. Mula ngayon, dito natitira si Rosana. Masyadong malayong kondo niya sa kumpanya at gusto ko siyang laging nasa tabi ko. Nalaki ang mga mata ni Eleanor. Dito, sa bahay natin? Sebastian, asawa mo ko. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Asawa? Humakbang si Sebastian palapit sa kanya. Ang presensya nito'y tila isang madilim na anino na bumabalot kay Eleanor. Ilang beses ko bang kailangang ipaalala sa'yo na ang titulong niya na isang sumpa lang para sa akin? This is my house. I pay the bills. I make the rules. At kung gusto kong patirahin dito ang babaeng mahal ko, wala kang magagawa. Sa mga sumunod na oras, ang pagsasanib-puwersa ni na Sebastian at Rosani nagsimulang gumiba sa pagkatao ni Eleanor. Oh, Eleanor, tawag ni Rosana habang nakatayo sa tapat ng master's bedroom. Sebastian said this is your room, but I like the view here. Can you move your things to the guest room near the maid's quarters? I'm sure you'll feel more at home there. Hindi ako aalis sa kwarto ko. Pagmamatigas ni Eleanor kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit bago pa siya makakilos, kinuha ni Sebastian ang mga maleta ni Eleanor sa loob ng closet. Walang pasubali niyang tinapon ang mga to sa hallway. Ang mga mamahaling damit at gamit ni Eleanor ay nagkalat sa sahig. Sebastian, please, huwag mong gawin ito. Pagmamakaawa ni Eleanor. Humawak sa braso ng asawa. Don't touch me, bulyaw ni Sebastian at pada siyang tinabig. Move your things, Eleanor. Ngayon din. Ayoko makakita ng kahit na anong gamit mo sa kwartong ito pagbalik namin ni Rosana mula sa ibaba. Naiwan si Eleanor na nakaluhod sa hallway. Pinupulot ang kanyang mga gamit habang si Rosani nakasandal sa pader. Pinapanood siya ng may mapanuyang tingin. You know, Eleanor, bulong ni Rosana nang makalayo si Sebastian. You're so pathetic. Isang Harrington pero nagmumukhang basahan para sa lalaking hindi ka mamahalin. If I were you, I'd sign the divorce papers and leave. Pero mukhang mahilig ka sa sakit, no? Hindi ko iiwan si Sebastian, sagot ni Eleanor. Pilit na pinatatag ang boses. Ako ang legal na asawa. Ikaw isa ka lang panandaliang aliw. Isang mabilis na plak ang dinala ng kamay ni Rosana sa pisngi ni Eleanor. How dare you? Galit na asik ni Rosana. Sebastian! Tawag nito sa malakas na boses. Biglang nagibang tono at nagkunwaring umiiyak. Mabilis na umakyat si Sebastian. What happened? She insulted me. Tinawag niya akong panandaliang aliw at tinangka niya akong saktan. Pagsisinungaling na Rosana habang nagtatago sa likod ni Sebastian. Hindi man lang tinanong ni Sebastian ang panig ni Eleanor. Isang marahas na hawak sa panga ang ginawa niya kay Eleanor. Sapat na para mapasinghap ito sa hapdi. Listen to me, you miserable woman. Pagbabanta ni Sebastian. Isa pang beses na bastusin mo sa Rosana. Titiyakin kung hindi ka lang sa guest room matutulog. Papalayasan kita sa pamamahin na to nang walang kahit na anong dala. Kahit pang apelidong Blackwood. Do you understand? Binitawan siya ni Sebastian na may panidiri. Nagkayakap na pumasok ang dalawa sa master's bedroom. Ang silid na dapat ay para sa kanilang mag-asawa at malakas na isineradong pinto sa harap ng mukha ni Eleanor. Naiwan si Eleanor sa madilim na hallway. Yakap ang kanyang sirasirang maleta. Ang bawat haguluhol na lumalabas sa kanyang bibig ay sinusubukan niyang pigilan gamit ang kanyang mga kamay. Isang gabi, isang bubong, ang asawa niya at ang kabit nito magkasama sa loob ng kwartong dati ay sa kanya. Martir ka, Eleanor, pero hanggang kailan? Tanong ng isang malit na boses sa kanyang isipan. Sa gabing yon, sa loob ng malit at malamig na guest room, nagsimulang magbagong ihip ng hangin. Ang pag-ibig na dati apoy na nagbibigay buhay sa kanya, ngayon ay unti-unti nang nagiging yelo.
na nagnanais na pumatay. Anong buhay pa kayang naghihintay kay Eleanor ngayong harap-harapan na siyang niyuyurakan ni Sebastian? Hanggang kailan siya magtitiis sa ginagawang pang-aapi sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.